binabalik ko kay Presidente. Mr. President, alam mo, ikaw single vote lang naman ng speaker. Ayusin natin ito. Kawawa ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Mga kabayan, nanawagan ang isang political analyst dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan na ng pansin ang lumalalang tensyon at isyu sa pagitan ng mababang kapulungan at Senado. Napapansin na kasi ng ating mga kababayan na tila wala pa ring aksyon at tila hindi nabibigyan ng komento ng Pangulo ang isyu sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez Jr. Ito ay sa kabila ng panawagan ng taong bayan na dapat ay palitan na sa pwesto ang pinuno ng Kamara na itinilaga mismo ni PBBM. Hindi ang panahon ay naaayon sa pagbabago ng saligang batas na ganitong paraan. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito ba ang administration na dapat inyong pinamumunuan? So, sa tingin ko, ang tagal na. Ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Samantala, isang retiradong sundalo ang umusok sa galit at sinabing makapal talaga ang mukha nitong si Tambaloslos dahil kahit may utos na ang Pangulong Marcos na tigilan na ang pirma na minamaniobra ng Kamara, patuloy pa rin si Tamba na tila hindi siya sumusunod sa Pangulo, bagay na ikinagagalit ng dating general at ng ating mga kababayan. Si Tambaloslos, ang kapal talaga ng mukha ito, pero galing ito sa kanyang first cousin si Senador Jaime Marcos. Ba't ako mismo magsasabi, kapal talaga ng mukha? Akala ko, yung sinasabi o mga buwabati ko sa kanya, lalo na si dating Pangulong Duterte, ay natatablan siya, pati kay Senador Amy. Hindi pala. At hindi, akala ko na hindi ito, tuloy-tuloy pa rin pala. Tuloy-tuloy pa rin ito. People's Initiative Kuno. Sa huli, nanawagan si Retired General kay PBBM na dapat ay ipagpatuloy at ipakita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa taong bayan na huwag sirain ang tiwala ng publiko at huwag magpagamit sa mga nakapaligid sa kanya, partikular sa kanyang pinsan at asawa na angkan ng mga Romualdez. Ikaw naman, Pangulo, na gusto ng taong bayan na may balik ang Marcos, na apelidong Marcos at may balik ang plano at makatulong sa bayan at yun ang naramdaman namin. Pero anong ginawa mo? Nagpagamit ka! Hindi ka nanindigan. Tandaan ninyo, ang Marcos noon nabagsak sa Romualdez. May kasamang Aranetang tumutunog noon. Panahon ni Marcos Sr. Tapos ngayon, lumitaw uli yung mga pangalan na yan, Romualdez and Araneta, ang mga walang iya ngayon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Binabalik ko kay Presidente. Mr. President, alam mo, ikaw single vote lang naman ng speaker. Ayusin natin ito. Kawawa ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Hindi ang panahon ay naaayon sa pagbabago ng saligang batas na ganitong paraan. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito ba ang administration na dapat inyong pinamumunuan? So, sa tingin ko, ang tagal na.
ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, I mean, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Sayang ho yung political capital ninyo. Hindi yung maganda, takot lang ang mga congressman dahil hawak ni speaker ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro yun ang dapat, kaya nagugulat ako walang nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman. At ang nakakalungkot dito, parang isang click na lamang ang House of Representatives. Yung daily mag-press conference ka, tapos ang pinag-uusapan lang nyo, batikos sa Senado at sabihin, ipas nyo na yan or else. Paano ka magiging or else? Yung mga congressman, kayo elected by district. Tsaka Pero may yung mga deadline din. senador, nationwide yun. So malaki ho ang constituency nila. Alang naman pumikit ang mata nila sa ginagawa ninyo. 'Di ba? So, sana maintindihan natin kung bakit yung sa ligang batas natin was designed as such na ang House of Representatives 3 years, maximum of 9 years, ang Senado 6 years, maximum of 12. Hindi ho yun arbitrary. Talaga hong sinadya na ganon, mas matagal ang senador dahil nationwide at may role ho silang ginagawa in the removal of a sitting president. No? Ang House of Representatives, hindi ho siya continuing body. Every 3 years. Wala akong naiiwan dyan. Lahat sila tumatakbo. So, by design ng ating framers ng saligang batas, ang presidente, isang term na 6 years. Pwedeng hindi kayo sumang-ayon doon dahil sa isang magaling na presidente, yung 6 years maliit. Pero sa isang worse na presidente, yung 6 years matagal. Pero yun ho ang saligang batas. 6 years sila, ang presidente, ang vice president. At makikita nyo ha, yung 6 years na andyan pa ho yung senador. Sitang Baloslos, ang kapal talaga ng mukha ito. Pero galing ito sa kanyang first cousin, si Senador Jaime Marcos. Ba't ako mismo magsasabi, kapal talaga ng mukha? Akala ko, yung sinasabi o mga buwabati ko sa kanya, lalo na si dating Pangulong Duterte, ay natatablan siya, pati kay Senador Ivy. Hindi pala. At hindi, akala ko na hindi ito. Tuloy-tuloy pa rin pala. Tuloy-tuloy pa rin ito. People's Initiative Kuno. Huwag niyong gawing tanga ang Pilipino. Grabe naman kayo. Sa personal yung interest, linlangin niyo ang Pilipino. Ano? So marami nang galit sa inyo. Paano mo magkaroon ng recall election na pagkaisahan kayo dyan, napalitan? Sino kaya, hindi ko pa nakuha ang research, kung lahat ba ng congressmen ay nabayaran? Maya ka naman. Bigla ka na lang lumitaw na naging walang hiya. Ha? Pero alam ko, ginamit ka lang ni Cotto. Itong Cotto na ito, Diyos ko, pwedeng tirisin na ito eh. Itong Cotto na ito, tirisin natin. Yang dalawa na yan ang walang hiya. Walang hiya sa bayan. Tandaan ninyo, ang Marcos noon nabagsak sa Romualdez. May kasamang Aranetang tumutunog noon. Panahon ni Marcos Sr. Tapos ngayon, lumitaw uli yung mga pangalan na yan, Romualdez and Araneta, ang mga walang hiya kayo. Ikaw naman, Pangulo, na gusto ng taong bayan na may balik ang Marcos, na apelidong Marcos at may balik ang plano at makatulong sa bayan, at yun ang naramdaman namin. Pero anong ginawa mo? Nagpagamit ka. Hindi ka nanindigan. Sabi ka ni Atty. Rodriguez, Sabi ka ni Atty. Rodriguez, kung kayang gawin. Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. O nagpapagamit ka, o yun talaga layunin mo. O hindi mo kaya. Si Cotto. Sabihin mo na lang, para ang taong bayan ang kikilos para sa bayan.
ikaw naman Pangulo, lumabas ka, lumitaw ka. Dahil umasa ang Pilipino para sa iyo. Yung pala, iba ang papatakbuhin mo. Kawawa ang bayan. Kawawa. People's Initiative, akala ko minto na yan. Patuloy pa rin pala. Ano? Patuloy pa rin pala. Akala ko wala na yan. Tuloy pa rin. Sa mga distrito o mga probinsya, nagkakaproblema na tayo. Lalo na sa Albay. Ano? Sa Albay. Yung representante, saka ko pupuntirahin yung Albay niyan. Kinukuha ko pa ang complete situation sa Albay. Nagkagulo sila. Dahil nga yan sa People's Initiative. Ano? Panoorin natin itong sinasabi ni Marcoleta 2 weeks ago. Pakinggan natin. Anong sinabi niya? But as a member, hindi po nyo may aalis sa akin Na magtampo. na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives. Lalong-lalo na po yung Speaker. Tignan nyo House of Representatives. Mas okay pa nga pag sinabi niya, ako siya. Pagtanggol niya yung sarili niya. Pero yung pinaka gusto niyang i-defend dito is yung Speaker. Tingnan nyo. I'm not defending the Speaker. I'm not defending. Obviously, nadulas ka, sinabi mo na If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Okay. Natandaan nyo yan? Sinabi niya yan 2 weeks ago. So ngayon, titignan natin kasi sinabi niya, pag makita niya or malaman natin na yung House of Speaker ang nag-umpisa nito or nag-funding nito, siya mismo ang mag-ask. Ituloy natin yung kanyang sinabi. Kaya nga, ito, nung hearing na to 2 weeks ago, wala pa yung Anthony Abad na nakalagay, yung pangalan ng Anthony Abad nandun sa form, yung pirma form na yun. So, gusto niyang hanapin natin yung taong nawawala. Buti na lang kamo, ito, nahanap natin. Ito yung sabi ni Marcoleta 2 weeks ago. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito Gusto niyang mag-concentrate kay Anthony Abad. Pero, tignan niyo to. Nadulas siya doon kay yung Uñate. Nadulas si Uñate. Pero, ayaw niyang mag-concentrate kay Uñate at that time. Kasi wala pa si Abad noon time na yun. So, kung sino yung wala, yun yung gusto niyang pag-concentratean. Buti na lang kamo, nahanap natin.